Nangunguna na ngayon sa Vice Presidential Survey ng Social Weather Stations at Business World si Congresswoman Leni Robredo. Tabla sila sa unang pwesto ni Senator Bongbong Marcos. Nanatili naman sa unang pwesto si Mayor Rodrigo Duterte sa Presidential Survey sa kabila ng kontrobersyal niyang komento kaugnay ng rape kamakailan. Isinagawa ang survey nitong April 18 hanggang 20 sa 1,800 rehistradong mga botante. May report si Jam Sisante. Kung noong nakaraang survey ay nasa ikatlong pwesto, ngayon humabol at nangunguna na si Congresswoman Leni Robredo sa pinakabagong survey ng SWS at Business World para sa pagkabisa-presidente. 7 puntos ang iniangat ni Robredo, mula 19% ay tumaas sa 26%. Ayon sa SWS, tabla sila sa unang pwesto ni Senador Bongbong Marcos na nakakuha ng 25% mula sa dating 26%. She benefited a lot from the vice presidential debates. Sumunod sa kanila si Senador Cheese Escudero na nakakuha ng 18% mula sa 21%. Si Senador Alan Peter Cayetano naka 16% mula sa 13%. Nanatili sa 5% ang nakuha ni Senador Antonio Trillanes IV, habang 2% ang kay Senador Gringo Honasan. Ang mga undecided o wala pang napipiling kandidato nasa 5%. Matatandaang sa September 2015 SWS survey, malayo ang agwat sa puntos ni Escudero kina Marcos, Cayetano at Trillanes. Si Robredo nasa pinakahuling pwesto. Hindi pa noon na ipoproklamang running mate ni Binay si Honasan. Noong December 2015 SWS survey, si Escudero pa rin ang nanguna. Sinundan siya ni Robredo at Marcos na nakakuha ng parehong puntos. Statistically tied sa kanila si Cayetano. Statistically tied din sila Trillanes at Honasan sa huling pwesto. Sa umpisa ng taong ito, nanatili sa unang pwesto si Escudero. Sumunod si Marcos, Robredo, Cayetano, Honasan at Trillanes. Nitong Pebrero, nagtabla na sina Escudero at Marcos. Pumangalawa si Robredo na sinundan ni Cayetano, Honasan at Trillanes. Pagdating ng Marso, statistically tied sina Escudero at Marcos. Pero dikit din ang puntos ni Robredo kay Bongbong. Sumunod sa ranking sina Cayetano, Trillanes at Honasan. Sa nakaraang survey naman ng SWS, si Marcos na ang nanguna, pumangalawa si Escudero at pangatlo si Robredo. Sumunod si Cayetano habang nagtabla sina Trillanes at Honasan. Sa kabila naman ng kontrobersyal na komento tungkol sa naghahasa at napatay na Australiana sa Davao City noong 1989, nangunguna pa rin si Mayor Rodrigo Duterte sa mga napipisil na maging Pangulo. Umakyat pa nga ng 6 na puntos si Duterte na nakakuha ng 33% ngayon mula sa 27% noong nakaraang survey. Sabi ng SWS, maaaring hindi pa ganap na kumakalat ang batikos tungkol sa rape joke ni Duterte nang isagawa ang survey noong April 18 hanggang 20. Sa pagkakaalam namin, ang balitang ito ay pumutok noong April 17 at ito ay na-carry ng mainstream media at saka noong April 18 na. Sinundan si Duterte ni Senadora Grace Poe na may 24%. Nakakuha naman ng 19% sa Liberal Party standard-bearer Mar Rojas. Naungusan niya si Vice President Jejomar Binay na nakakuha ng 14%, habang 2% ang kay Senadora Miriam Defensor Santiago. 3% naman ang undecided o wala pang napipiling kandidato. Sa mga nakaraang survey ng SWS, si Binay ang ilang beses nanguna. Noong Setyembre ng nakaraang taon, statistically tied sila ni Poe. Pumangalawa si Rojas, pangatlo si Duterte, habang panghuli si Santiago. Tabla pa rin sa unang pwesto sina Binay at Poe pagdating Desyembre 2015. Statistically tied din sina Rojas at Duterte at nanatili sa huling pwesto si Santiago. Enero ngayong taon, lumayo ang agwat ni Binay kay Poe. Sumunod ang statistically tied pa rin sina Rojas at Duterte, panghuli naman si Santiago. Nitong Pebrero, si Binay pa rin ang nanguna. Humabol naman sa ikalawang pwesto si Duterte na pareho ng puntos kay Poe. Sumunod si Rojas at Santiago. Pagdating ng Marso, si Poe na ang nanguna sa survey. Magkakadikit naman ang puntos na Binay, Rojas at Duterte. Ang puntos si Santiago, walang pinagbago. Sa nakaraang survey, si Duterte na ang nakakuha ng pinakamaraming puntos. Sumunod si Poe, Binay, Rojas at Santiago. Bagamat 2 linggo na lang bago mag-eleksyon, marami pa raw pwedeng magbago. Kasama sa mga posibleng maka-impluwensya sa mga botante ang ikatlong presidential debate na ginanap kahapon, ang pagbabago sa campaign styles ng mga kandidato at mga pahayag nila sa iba't ibang issue. Sa senatorial survey naman, nanguna si Franklin Drilon habang pumangalawa naman si Tito Soto. Number 3 si Manny Pacquiao na sinundan ni Kiko Pangilinan. Tabla ang nakuhang puntos na Ping Lacson at Mick Zubiri, gayon din sina Risa Hontiveros, Laila De Lima at Joel Villanueva.
Pasok sa number 10 si Serge Osmeña habang number 11 si Dick Gordon. Pareho naman ang nakuhang puntos si Ralph Recto at Win Gatchalian. Jam Sante, GMA News. Sa Pulse Asia Survey naman ay nilabas kahapon na kinumisyon ng ABS-CBN. Si Mayor Rodrigo Duterte rin ang nanguna sa presidential survey. Sa tanong kung sino ang iboboto kung gagawin ang eleksyon sa araw na ginawa ng survey, 34% ang nagsabing kay Duterte sila. 22% naman ang nagsabing ang iboboto nila ay si Senator Grace Poe. 19% naman ang nakuha ni Vice President Jejo Marbinay, may 18% si LP Standard Bearer Mar Rojas, habang 2% naman ang nakuha ni Senator Miriam Defensor Santiago. 5% naman ang wala pang napipili o hindi tumugon sa survey. Sa pagka-vice-presidente, si Senator Bongbong Marcos ang nanguna sa Pulse Asia Survey na may 29%. Pumangalawa si Congresswoman Leni Robredo na may 23%. 20% naman si Senator Cheese Escudero. Sumunod si Senator Alan Peter Cayetano na may 16%. 4% naman si Senator Gringo Onasan, habang si Senator Antonio Trillanes IV may 3%. 5% naman ang wala pang napipili o hindi tumugon. Ginawa ang survey noong April 12 hanggang April 17 sa 4,000 mga respondent. Meron itong margin of error na plus minus 1.5%.